Hello mga ka-agri, welcome back to my channel, no? Pasensya na kayo mga ka-agri. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video, no? Dahil medyo busy tayo. Nag-busy-busyhan. Ngayon mga ka-agri, i-share ko sa inyo. Ngayon ay pupunta tayo doon sa future farm natin. Magtanim tayo ng niyog. Ngayon magtanim tayo ng kahit mga ilang puno lang. Yan mga baboy ko. Sa sunod na araw mga ka-agri, bibigyan ko kayo ng update sa alaga natin, yung mga patining natin at saka yung may bagong nanganak na inahin. Yan. Bali ngayon mga ka-agri, pupunta tayo doon sa soon ating future farm na ating lilipatan, no? Pagtatanim tayo doon ng mga kahoy-kahoy. Para pagdating ng panahon mga ka-agri ay lilim doon. Hindi gaanong mainit. Magtanim tayo doon ng mga niyog, langka o ano pa mga prutas, no? Tara mga ka-agri, samahan nyo ako doon. Ipapakita ko sa inyo yung lugar. Kung malayo ba or okay ba. Yan. Yan. Punta tayo. Tara. Yan. Ito mga ka-agri, gamit natin yung top down natin, no? Yan. Punta tayo doon sa future farm natin. Yan. Ipapakita ko sa inyo mga ka-agri para ano din, para makita din natin mga ka-agri na may improvement din yung ano natin pagpa-farm. Dito na tayo mga ka-agri, no? Ayan. Ito yung main road mga ka-agri. Ayan, locked road. Malapad to mga ka-agri. Hindi lang na-develop pero darating din yung panahon na ma-develop to dito, no? Ayan. Dito. Ayan pala mga ka-agri. Diyan banda yung lilipatan natin. Ayan. Yang may puno ng nyog na yan. Punta tayo doon mamaya. Ito pala dito mga ka-agri. Napapalibutan to ng palayan, no? Yan, ito palayan to. Pero doon sa mga dulo-dulo. Ayan mga ka-agri. Maraming bahay yan. At saka dito, yan, dito sa loob na to marami lang puno pero maraming bahay to. Yan. Sa ngayon mga ka-agri ay dito lang yung top down natin kasi hindi makapasok dahil ayan, may buhangin na nakaharang. Yan. Tapos punta tayo doon. Tapos ito mga ka-agri, may konting problema lang, no? Ayan. Ayan, may culvert, basag yung isa. At baka next week mga ka-agri, baka bibilhan natin to ng isa para tatlo. Para makapasok yung sasakyan doon kung sakaling may ano, may sasakyan na pupunta, na may sasakyan tayong gagamitin, makapasok doon sa loob. Yan, ito may culvert, lagyan natin to ng isa, okay yung isa, tapos yung ito basag. Tapos dagdagan natin to ng isa at iikutin natin tong basag, no. Mga ka-agri, punta tayo dito, oh. Yan, dito. Ito mga ka-agri ay ito talaga yung main road, barangay road. Dahil hindi ganong na-develop pero darating din yung panahon mga ka-agri na madi-develop din to pag darating din yung panahon na madaanan to ng mga sasakyan. Pero sa ngayon hindi pa siguro, ilang buwan pa, ilang taon. Yan. Dito na mga ka-agri, no? Yan. Ito yung main road. Ayan, dito yung sa lupa na ng papa ko. Yan, ito na. Ito yung mga ka-agri, no? Ito yung barangay road. Tapos papunta doon yung mga bahay. Pero dito na mga ka-agri, boundary dito. Yan, yan na yung lupa ng papa ko, kumon. Yan, nasa 4 hectares yan. Ito mga ka-agri, yung may pumuntang bakho dito, bakho ng municipal. Ayan, nakisuyo tayo ng ilang minuto na ginawan tayo ng kalsada, no. Yan, ito para makapasok yung motor or sasakyan pagdating ng panahon. Pero kailangan ba ito mga ka-agri lagyan ng graba or buhangin para pag umulan hindi may maputik. Pero dito mga ka-agri, motor o ano pa man makapasok pag tag-init, pero pag tag-ulan maputik. Ang mangyayari mga ka-agri, kung may motor tayo o sasakyan, dito lang muna. Yan. Pero i-develop natin ito mga ka-agri sa biyaya ng Panginoon. Darating din yan. Tara, punta tayo dito mga ka-agri sa loob, no? Yan, dito. Yan, aso ng papa ko. Dito may kubo kasi yung papa ko dito mga ka-agri. Yan. May mga aso siya dito. Dito pala mga ka-agri, no, may dalawang fish pan tayo. Fish pan. Ang ginawa ito mga ka-agri, lampas tao to. Yan.
Ang kinuha dito mga ka-agri, yun yung tinambak dito sa ginawang kalsada. Yan, yung dalawa na yun, dalawang pispa na yan. Yan, yung kalsada. Tapos yan yung tataniman natin ron ngayon mga ka-agri ng ano, yung ng niyog. Yan, diyan banda. Yung ano na yan, creek na yan. Taniman natin yan ng niyog. Ito pala mga ka-agri, yung area na papa ko, no? Yan, wala nang palay doon, dito lang pala yan. Dito mga ka-agri, plano natin mga ka-agri na dito tayo magtatayo ng bahay. Yan, dito mismo. Yan. Ito. Kaya dito mga ka-agri, dito tayo mismo magtayo ng bahay, no? Ito, darating na pala, ayusin natin to. Kasi pag dyan mga ka-agri, makapasok yung sasakyan hanggang dito. Yan, ito magagawan rito ng paraan magdating ng panahon. Pero kahit paglipat ito mga ka-agri, hindi pa naman makapasok agad yung sasakyan or motor, pero mas safety naman doon kasi yung mga tao dito kilala natin. Yan, kaya dito at malapit lang, ilang metros lang, mga 20 hakbang dito ng bahay na. Ito yung lilipatan mga ka-agri. Tapos dyan banda mga ka-agri, yan yung gawin nating babuyan. Yan. Tapos yun yung kubo ng papa ko. Hindi yan bahay ng papa ko mga ka-agri, dyan lang yan, may alaga siyang baboy, manok, pato. Tapos dito mga ka-agri, ito yung gagawin natin babuyan, no? Yan, ito mismo. Bahay natin dito. Tapos babuyan natin dyan. Tapos may mga buhangin na tayo mga ka-agri. May isang load tayo na buhangin na binili natin. Yan. Nabawasan na yan dahil gumawa tayo doon ng kulungan ng papa ko. Yan. Yan, dito mga ka-agri, papakita ko sa inyo, no? Yan. Doon mga ka-agri, yun yung mga sentro, pinaka main road. Doon, mga 1 kilometro hindi abot. O mga estimate natin mga ka-agri, 1 kilometro yun, maraming bahay na doon. Yung maraming puno na yun. Tapos palayan na papunta dito. Tapos pero dyan mga ka-agri, marami din yung bahay. Yan. Tapos yun yung pinagawa natin ng kalsada. Yan. Tapos dalawang pispan dito at saka dyan. Tapos dito tayo magtatayo ng bahay. Yan. Dito mismo. Yan, dyan banda. Tapos yung babuyan natin mga ka-agri dito. Yan. Yung malawak na yan. Dyan. Diyan tayo magtatayo ng babuyan mga ka-agri. Ito yung gagawin natin future farm. Tapos diyan mga ka-agri, kubo ng papa ko. Tapos diyan mga ka-agri, bahay ng kapatid ko. Dito mga ka-agri, parang makita nyo, parang mapansin nyo lang, parang wala ganong bahay. Pero magkakalapit-lapit ang mga bahay dito. Hindi lang makikita dahil puno na maraming puno. Yan, no? Dito tayo magpaparami ng baboy mga ka-agri at lagi na natin ipanalangin sa Panginoon na makalipat dito, na ipagkaloob niya na makalipat tayo dito. At dito natin paramihin ang ating mga alagang baboy or ano pa man pwede nating pagkakitaan sa agriculture, no? Magtanim-tanim tayo dito mga ka-agri. Yan mga ka-agri, mga saging ng papa ko yan. Yan, tinanim niya. Gagawin natin dyan mga ka-agri ay tataniman natin yan sa gitna ng niyog para pagdating ng panahon mga ka-agri, wala na yung saging, puro na dyan niyog. At saka bibili tayo ng mga prutas, klase-klaseng prutas, kasi para makakain tayo, hindi na tayo bibili pagdating ng panahon, no? Yan. Yun mga ka-agri, no? Nakita nyo dito mga ka-agri, parang tahimik siya, wala ganong dumadaang mga motor. Dito talaga mga ka-agri, kung hindi kayo sanay, hindi talaga siya maganda para sa inyo, pero para sa akin, sanay ako sa tahimik na lugar at kabisado ko rin yung mga tao dito. Hindi man 100% pero kilala namin yung mga tao dito at may tiwala kami sa kanila, no? At yung asawa ko naman mga ka-agri ay nandun pa siya sa stage talaga na mag-a-adjust sa tahimik dahil nasanay siya sa ano na lugar tulad ng Maynila or lungsod. Pero dito naman mga ka-agri, unti-unting naka-adjust naman. Pag gusto niya pumunta doon ng Maynila, okay lang naman sa akin. Pero dito sa akin mga ka-agri, para sa akin dito ako masaya kahit kami lang ng asawa ko, no? Yan, kasi nandito din yung pamilya ko. Side ng pamilya ko, yung papa, mga kapatid ko. Kaya masaya rin. Pero sa asawa ko, yun, nag-a-adjust. Sabi naman ng asawa ko, pag may wifi lang, yun, okay na, masaya. Basta yun naman, makapanood ng Netflix, YouTube, okay lang yan, makapagtrabaho online. Basta as long as na may signal mga ka-agri, yan, okay lang yan. Kaya paminsan-minsan naman ay gumagala naman kami ng asawa ko, no? Ayun mga ka-agri, no, hindi talaga ako nagsisisi na umuwi dito dahil kahit papaano mga ka-agri, nagpasalamat ako sa Panginoon na may give up ko man. Maganda yung kita ko sa Maynila, pero siyempre
mas kaloob pa rin siguro ng Panginoon na makauwi ako dito para makapiling ko rin yung magulang ko, mga kapatid ko, to the point din mga ka-agree na makashare din sa kanila ng mga word of God pagdating ng panahon, dahil yun yung pinaka-importante. Kayamanan, pera, bahay, lupa, iiwan din natin yan, pero yung maibigay natin na salita ng Diyos sa mga tao na mahal natin sa buhay, ayun, ay madadala nila yan, hindi makikita natin sila pagdating ng panahon sa kaharian ng Diyos, no? Kaya masaya ako mga ka-agree, no? Alam ko mga ka-agree, dahil tingnan ng mga tao ay mahirap dito sa probinsya, pero sa puso ko masaya talaga ako mga ka-agree, no? Kahit kami lang ng dalawa ng asawa ko mga ka-agree, dahil sa totoo lang talaga mga ka-agree, hindi ako sanay na may kasamang iba sa bahay. Gusto ko talaga mga ka-agree, kung asawa ko lang, kung anak ko lang. Yun talaga, kasi walang ilangan yun mga ka-agree. Kahit mag-brief ka mag-brief ka sa bahay, okay lang. Hindi ka maiilang. Yun yung tamang point. Hindi ka maiilang, pwede mong magawa lahat ng bagay sa bahay at may privacy kayo. Yun. Dito naman mga ka-agree, si papa ko, pagdating ng bahay, magtayo ako dito ng bahay, si papa, lagyan ko pa rin niya ng kwarto, lagyan ko pa rin ng kwarto pag ako makabahay ako dito. At dyan naman, yan naman yung kubo niya, ay pag ipagkaloob ni Lord, kung magkapira tayo, ipapaayos natin yan. Siguro anuhan natin yan ng may higaan siya, may lababo, may CR. Basta depende lang yan siya mga ka-agree. Para sa akin, doon siya sa kubo niya, pwede siya doon. Pwede siya dito sa itatayo natin na bahay dito. Basta may kwarto siya mga ka-agree, papili lang siya. At saka pupunta siya doon sa kapatid ko, doon sa bahay talaga namin na common. Pwede siya palipat-lipat mga ka-agree kung saan siya masaya. Yun, dahil ibibigay natin yun kung ano yung ikakasaya ng aking magulang. Dahil alam naman natin na napakabait ng aking magulang sa akin noon. Papa ko, napakabait talaga mga ka-agree. Yung basta yun mga ka-agree, mabait yung papa ko sa akin, dahil yun naman ay ibabalik natin dahil magulang natin yan, no? Yan mga ka-agree, ngayon pala mga ka-agree, tama na yung drama, no? Ngayon ay magtatanim na tayo ng niyog, no? Tara, samahan nyo ako, tara. Ayun mga ka-agree, papakita ko, dami ng manok ng papa ko dito mga ka-agree, siguro mga 50 to 70 heads. Yung mga manok ng papa ko, dami pa dun, oh. Yan. Marami ito mga ka-agree, pag-alagala lang dito. Yan, marami silang pagkain dito, damo, bunga ng mga kahoy. Yan. Baka pagdating ng panahon mga ka-agree, mag-ano din tayo ng itik baka dito. Itik, natin. Basta din natin alam mga ka-agree, plano pa lang naman yan, pero depende pa rin yan kay Lord, no? Ayan mga ka-agree, no? May kunting mga na yan mga ka-agree. Yan. Kaya ko tinanim yan mga ka-agree ng ganyan pa, kaya in-schedule ko na matanim na yan yung may mga tubo na isang dangkal, no? Tulad nun, yung mga ganyan, mga 10 piraso siguro yan. Dahil mga ka-agree, hindi pa yan nakakalabas yung ugat niya. Pag yun kasi mga ka-agree, pag mataas na natin itanim, tapos yung ugat niya mahaba na, ang gagawin kasi natin mga ka-agree, puputulin natin yung ugat, may isturbo yung laki niya. Pero pag ganyan mga ka-agree, hindi pa nakakalabas yung ugat niya, tapos itatanim na natin. Paglabas ng ugat mga ka-agree, hindi na natin siya ililipat, doon na talaga siya. Kaya yung paglaki niya ay hindi na may isturbo, di tuloy-tuloy na. Yan. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo mga ka-agree, no? Yan. Tulad nito mga ka-agree, oh. Wala pang ugat na lumabas. Yan. Yan, pag itanim natin yan mga ka-agree, no, pag mahaba na yan, lalabas na yung ugat. Ang gagawin natin dyan, mapuputol yung ugat dyan. Puputulin natin dahil itatanim. May istorbo yung tubo niya, no, laki niya, paglaki niya. Yan, ito yung perfect para sa akin na itatanim na ganito kahaba. Itanim natin. Yan mga ka-agree, no, may nakuha tayong 14 piraso. Yan. Ayun mga ka-agree, tatanim natin doon, no? Ito yung perfect para sa akin mga ka-agree, ha. Pwedeng sabihin ng iba mga ka-agree, maliit pa yan, pero para sa akin okay na yan. Dahil paglaki na yan, hindi na may istorbo. Dito mga ka-agree, kampante ko namang itanim sila na ganito sila kalaki dahil wala namang mga hayop diyan na kakain, no. Hindi na yan may istorbo yung tubo nila. Yung na lang, puputulan na lang natin ng mga damo. Ayan. Pero yan, malinis yan, no. Papakita ko sa inyo mga ka-agree. Yan dito. Dito pala mga ka-agree, no.
Nagtanim na ako ng talisay, yan, mga talisay na puno. Yan, 4 na piraso dahil dito yung farm natin, dito yung babuyan natin, doon yung bahay. Para magbigay ito ng lilim mga kaagri, kasi alam naman natin yung talisay, malaking puno yan, pero hindi ba ganong ano kasi malalaki yung dahon. Yan, yun yung magbibigay lilim yan dito sa ating babuyan. Tapos dito mga kaagri, tamnan natin yan. Taniman natin dyan ang mga niyog diyan sa creek na yan. Yan, mataba ang niyog dyan mga kaagri dahil mataba yung lupa. Ayun mga kaagri, may nakatanim na tayo ng mga ilang puno, no? Yan. Ito. Yan, may hukay rin tayo. Yan. Magtanim pala mga kaagri ay di biro. Yan mga kaagri, no? Nakatanim na tayo ng 4 na piraso mga kaagri. Yan, itanim natin yung 14 piraso ngayon mga kaagri para sa sunod, konti na lang doon. Baka itong buwan na to makatanim tayo ng 50 pirasong puno, no? Yan. Ayun mga kaagri, nakatanim na tayo ng niyog, mahigit 10 mga kaagri, no? Yan, nataniman na natin doon. Yan, dito mga mahigit 10 mga kaagri, hindi pala biro yung magtanim din mga kaagri dahil yan, yung kamay natin madumi. Yan. Hope mga kaagri na paglipat natin dito ay maging okay at pagdating ng panahon ay makaka-harvest din tayo dito sa mga tanim nating niyog, no? Yan, at makapagbigay ng lilim dito. Ayan mga kaagri, no? Sana mga kaagri, pagkaloob na ng Panginoon na makalipat tayo dito ng hindi matagal. Ang plano namin dito mga kaagri ng asawa ko, baka sa susunod na buwan ay mag-uumpisa na kami dito na maggagawa ng kulungan, no? Ililipat na namin dito yung mga baboy namin. Kahit huli mo na yung bahay mga kaagri, unahin namin dito paglipat yung mga baboy mga kaagri dahil paminsan-minsan mga kaagri, pupuntahan ko na lang dito para pakainin yung baboy. Doon kami titira muna habang wala pang pampagawa ng bahay, no? Dito muna baboy dahil may sakit ngayon mga kaagri yung mga baboy, ay sisikapin namin na malipat dito dahil malayo sa mga tao. Dito presko yung hangin, hindi ganong mainit, at maganda yung dito mga kaagri, lugar tahimik, hindi stress yung baboy. Hope mga kaagri, pagkaloob ng Panginoon na makalipat na kami dito next month, yung baboy, at sana luluubin din na makalipat na din kami, no? Kahit maliit lang muna na bahay. Yun lang mga kaagri, no? Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Hope subaybayan yung aking journey dito sa pagbababoy o pagmamanok o ano pa mang pagkakitaan dito sa probinsya mga kaagri, pagtatanim ng mga niyog o ano pa man. Hope mga kaagri, paki-like ng aking video, subaybayan yung aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs. Maraming salamat sa inyo mga kaagri. Thank you and bye bye.